Hi po, welcome po sa bonus part ng course na ito. Nilagay ko dito itong mga to sa bonus kasi para sa akin, hindi na siya applicable sa lahat ng sitwasyon, pero it could still be helpful and useful para sa inyo. Malay nyo, di ba, another man's junk is another man's treasure. So malay nyo na ako, hindi ko to masyadong gusto, pero kayo pala, ito yung mga gusto nyong makita na mga bagay. So ngayon, dito ko siya inilagay para makatulong pa rin sa inyo. Ang una nating titingnan ngayon ay kung paano mag-search using the pick and pack fee. Ano ang pick and pack fee? Ang pick and pack fee kasi ng Amazon, yun yung mga charges, yung mga fees na sinisingil nila para, well, i-pick dun sa ano nila, sa storage nila yung product mo, tapos ibabalot nila para ipadala sa customer. So, syempre, depende yan kung gaano kalaki yung product, depende kung gaano kabigat yung product. So, syempre, yung mas malaki at mas mabigat, mas malaki yung fee. Yung mas maliit at mas magaan, mas maliit yung fee. 'Di ba? Kasi hindi naman sila masyadong gagastos sa packaging kung maliit lang yung product. Ngayon, hindi ko alam kung alam ninyo na merong mga sizes yung mga products. Merong mga standard, small oversize, or large standard, small oversize, yung mga ganyan. So, pwede nyong i-determine yung mga ganon, yung mga pick and pack fee nun, depende sa size nila or baliktad. Pwede nyong gamitin yung pick and pack fee to search for products na within dun sa different sizes. Siguro magulo yung pagkaka-explain ko. So, punta na lang tayo sa screen ko para mas maintindihan ninyo. So, eto tayo sa screen ko and kung titignan nyo to, meron tayong FBA fulfillment costs. So, yan yung mga pick and pack fee. Itong mga to na nakalista. Tapos, kung titignan nyo rito, yung small standard ay anything na 4 ounces or less. Actually, pwede pa yung umabot sa pwede pa yung umabot sa 16 ounces, so 2 pounds. Yung standard ito lang yung small standard at itong range na to, yung standard, itong ikalawa na to, itong 4 ounces, papunta sa 16 ounces. Tapos kung gusto mo naman large standard, then ito, yan, papunta dun sa malaki. Tapos kung gusto mo na mga bulky, ganyan, hindi ko na nire-recommendang maghanap ka rito for OA. So dito lang tayo sa large standard, saka sa small standard, or dito sa standard na to. Okay? Tapos ngayon, ano yung silbi nito? Bakit ko pinapakita sa inyo to? Kasi yan ang gagamitin natin dito sa Keepa Product Finder. Kung gusto nyo ng mga maliliit na mga bagay, okay, ang tawag nila dito kung minsan mga box fillers So pag sinabing box fillers, parang yung mga bagay na para lang pang siksik dun sa mga kahon. Kung nandun ka, kung ikaw yung gumagawa ng sarili mong prep o kaya parang mga maliliit na bagay lang na gusto mong isali for some reason. So, ganito siya hinahanap. So, hahanapin natin ngayon yung pick and pack fee. At yon ay under dito sa refine your search even more. Tapos, hanapin natin yung kanyang pick and pack fee dito. So, tingnan natin mabuti. Ayun, pick and pack fee. Tapos, babalik tayo sa chart na ito. Tapos, gusto natin na yung pick and pack fee, kung yari, gusto ko lang ng standard, hanggang standard size lang. So, gusto ko nung mas malaking number, so 382. Tapos, lalagyan ko siya ng 3.82 dun sa maximum niya. So, ngayon, ang nakikita ko na lang na products ay yung mga standard size na lang. So, syempre, ilalagay ko pa yung mga ibang filter ko rito. Pero, since bonus section lang to, hindi ko nagagawin yon. And ito na lang ang tandaan ninyo. So, kung gusto nyo ng standard size lang, pwede nyo tong idagdag sa inyong mga filters. So, yan ang unang bonus natin. Pwede nyo siyang ilagay, pwedeng hindi. Nasa sa inyo yan. Pero kung gusto nyong i-filter out yung mga standard na size na items, so hahanapin ko yung fulfillment fees ng Amazon. Tapos, yun ang ilalagay ko dito, yung 2, yung maximum size na gusto kong i-handle. So, yun lang naman, and I will see you next video. Bye!